Ating pag-uusap ay ministry pa rin. Okay, verse 1, basa. Sa English muna. Therefore, seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not. Sa Tagalog, kaya nga sa pagkakaroon namin ng ministeryong ito, ayon sa aming tinanggap na kaawaan, ay hindi kami nang hihimagod. Tayo manalangin, Panginoon, pakipagpala po na iyong mga salita sa gabay, patnubay, pangunguna at pagkilos ng Banal na Espiritu, paglukob ng dugo ni Kristo at pagdali sa isa aming mga kasalanan. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Hindi kami nang hihimagod. Sa English, we faint not. Ano ho? Ang ating pinag-uusapan, ministry. Ibig sabihin, paglilingkod sa Diyos through the right church. Ang Diyos po ay may channel. Ano ho? Ang Diyos po ay merong ahensya. Ang Diyos po ay merong dako na kung saan doon ginagawa ang paglilingkod. Ng Old Testament time, mga kapatid, ang paglilingkod ay hindi basta tinatanggap ng Diyos. Merong tabernakulo. Doon nakalalapit ang tao para maglingkod at merong mga tagapangasiwa doon. Yun yung mga priest. At tayo ngayon ang priest ng New Testament. At ang priest na yan po ang bumubuo ng church. Lahat ng ligtas, nasa lokal. Katulad natin, nasa lokal tayo ng Taisan. Ang iba nasa lokal ng Batangas City, nasa Lipa. Sa bawat lugar na may mga local churches na binubuo ng mga tunay na ligtas, doon ginagawa ang paglilingkod na tinatanggap ng Diyos. Labas sa church na paglilingkuran ay may problema. So, ang ating pinag-uusapan ay paglilingkod. Pero nakakatuwa kay Pablo, sila ay naglilingkod na hindi nang himagod. Ba nakakatuwa? Yun Ay mga kapatid, hindi naman babasta yung ginawa ni Pablo. Para magsalita siya, na kami naglilingkod na hindi nang himagod. Kung babasahin niyo po ang buhay ni Pablo, kahit dito mismo sa context na ito, sa chapter 4, ay hindi bibiro yung naging paglilingkod ng kanyang buhay. Malimit siya'y masalang sa kamatayan ng dahil sa paglilingkod. Tama ho ba? At ang kanyang mga nagawa ay hindi bibiro sa biyaya ng Diyos. Siya ay ginamit ng Diyos para matatag ang maraming churches sa maraming nasyon. Marami siyang napatibay na disipulo at naging tawag dito, ministry din. Minister, Nag-train siya ng mga tao, kasama na dyan si Titus, si Timothy. Maraming mababanggit tayo sa Bible na kung saan ginamit si Pablo. In fact, siya yung sumulat ng 13 epistola sa New Testament. Maraming dinana si Pablo, pero nakakatuwa. We faint not. Amen? Hindi kami nang himagod. Kasarap ka ng ganun. Tayo ba'y magpapatuloy sa paglilingkod sa iglesyang ito? Amen? Kung saan ka kaanib, doon ka magpagamit. Ayaw natin ng Kristiyanong tipaklong. Anong Kristiyano tipaklong? Paltok-paltok. Member dito, mamaya nasa kabila na. Mamaya sa kabila na. Ay ayaw ng pastor, balik uli. Huwag tayong ganon. Maging loyal tayo. Amen. Kung saan tayo dinagdag ng Panginoon, doon tayo magpagamit. At huwag manghimagod. Kumusta tayo? Tayo ba'y ayos pa? Tayo ba'y tutuloy pa? Kahit anong mangyari, may bagyo o wala.
Daing tayo ng saksakan ng init, eh di ngayon. Pagkaya ka na may daing naman ng ulan, wala nang suutan sa iyo ang Diyos. Tama? Magalit hindi tayo ang Diyos eh. Magalit ang Diyos ang may control. Sabi nga sa inyo, kung hindi tayo naniniwala sa sovereignty, ano kaya ang design ng mga puno? Ano? Kung ikaw ang tatanungin, ano kaya ang dahon ng okra? Ano kaya ang dahon ng ubas? Dahon ng duhat? Nako, ay kari-karibok yan. Pero palibasa ang Diyos marunong sa lahat, ang ganda ng universe, ang ganda ng earth, because of the sovereign, omniscient God. Amen. Kaya wag natin pakialaman ng Diyos, sumunod na lang tayo sa Kanya. Ano ang itsura ng tao? Ano siguro pare-pareho ang itsura, ayaw natin ng pangit eh. Hindi nyo ba alam na pagka-pare-pareho itsura, lalong boring? Amen? Siguro lahat ng ilong natin niyan, nakakasundot. Ano? Pero alam mo, ang Diyos marunong eh. Marunong. Siguro tayo lahat mistiso. Buryo ang buhay ng tao. Siguro lahat ay liwanag, walang dilim. Ayaw natin ang dilim. Siguro walang ahas. Ayaw ko ng ahas. Hindi ako gagawa ng ahas. Pag tayo ang nasunod, peligro ang buhay. Kaya kung tag-init, salamat. Amen? Kung nabagyo naman, hindi nga tayo nahadlangang sumimba ng nainit. Huwag din man tayo masanggahan pag nabagyo. Amen. Ministry. Ano ba ministry? Di paglilingkod. Paglilingkod. Meron tayo mga paglilingkurang ginagawa sa iglesyang ito, dapat kayo makasali. Lalo yung ating ibabaptize. Ano? Naglilingkod tayo sa iglesyang ito sa magitan ng pag-awit. Ministry. Ang ministry ni Sister Jane ay magturo ng aawitin at pag-awit. Ministry yon. Kayo naman, aawit. Ministry yon. Meron naman nagkakamay diyan. Ang tawag doon ni Asher. Ano? Ministry po yun. Merong nagkakalat ng silya natin. Ministry po yun. Wala hong ministring maliit pag ginagawa kay Kristo. Amen? Yung gumagawa ng ating mga verses na may background, ministry po yun. Yung gumagawa ng mga video clip, sinasala, yung counting wala pang 1 minuto minsan o kay 2 minuto para ma-concise lang mensahe, natigil lang yan. Magandang ministry po yun. Amen? Yung pagbibigay natin, pagsamba yun. Paglilingkod din yun. Pagkakakay ng kaluluwa, pagpapatatag naman ng palataya, lahat ng uri na pwede mong gawin para kay Kristo sa iglesyang ito, ministry yun. At ang maganda, wag sana tayong manghimagod. Amen? Manghimagod, wag tayong tumigil. Pwede ho ba? Ano ba yung nakakatuwa si Pablo, hindi nga tumigil. Hanggang kamatayan hindi tumigil. Yung iba papatayin na nagsisimula pa lang. Samantalang ito, hindi tumigil. Are you with me? May problema ba kaya? Sa palagay niyo, si Pablo wala? May problema ba kaya? Si Pablo kaya wala? Baka isang damakmak ang problema. Baka wala pa sa kalingkingan ang problema natin sa problema ni Pablo. Tama ba? Pero siya hindi nang hinawa. Hindi siya tumigil. I-dice nga natin ang problema kaya kay Pablo. Natin. Mapapatawa tayo at mapapahiya. Gasino na yan. Alam mo, ang pinakamalaking problema natin, sarili. At yun ang napagtagumpayan ni Pablo. Sarili muna. Are you with me? Okay. Meron po tayong babagtasin na ilang katotohanan. Tinignan ko po, pinagpauli-ulianan ko ang chapter 1 hanggang chapter 4. Doon lang ako kumuha. Hindi ko na nabagtas yung chapter 5. Yung ibang doon na lang ang hahapa Okay. Isasama ko po yon. And then, tingnan po natin ang verse 6 and 7. May mga prinsipyo, bagaman ito totoo na rin sa atin, pero ibang magkulay si Pablo Ibang magkulay. Pare-pareho namang naranasan natin, pero iba siyang kumilala.
Kumbaga, iba siyang maglasap ng katotohanan. Tinanggap ninyo, tinanggap din naman niya. Alam niyo mga kapatid, yung ating titingnan dito, naghanap din naman sa kanya at naghanap din sa atin eh. Iba lang siyang mag-appreciate. Grateful talaga si Pablo sa katotohanan ni Kristo. Tayo akalaan natin, simple lang ang maging Baptist, maging Kristiyano. Hindi yun simple. Amen? Tingnan po natin ang chapter 4, verse 6 and 7. Kayo ba'y natutuwa na kayo ay ligtas? Kayo ba'y natutuwa na kayo ay palangit? Kayo ba'y natutuwa na kayo membro ng God is Able Baptist Church? Alam niyo mga kapatid, balikan niyo yan. Pwede nang maging hugot yan, but hindi ka titigil. Verse 6 and 7. For God, who commanded the light to shine out of darkness, hath shined in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Isa ho pwede nating paghugutan mga kapatid. Ako'y iniwala, ito'y kaya nga maliwanag eh, sabi niya oh. For God who commanded the light to shine out of darkness hath shined in our hearts. Si Pablo ay hindi tipong aapa-apa. Si Pablo ay hindi tipong aagam-agam. Si Pablo ay hindi tipong nagsasalawahan. Si Pablo ay hindi tipong naririmlan ang puso. Are you listening? Sabi, yamang ang Diyos ang nagsabi, magniningning ang ilaw sa kadiliman. Amen. Kasi mga kapatid, kung wala si Jesus sa buhay, madilim ang buhay. Na siyang nagniningning sa aming mga puso. Ang inyong hubang puso'y nagniningning. Wag na si Brother Rani at ay talagang may ningning. Ano ha? Pero ang iyong pusong mga kapatid ay hindi na lito. Hindi na aagam-agam. May liwanag sa iyong puso. Amen. Yung iba nga isipag na sipag, hindi naman tiyak. Wala namang kasiguruhan. Ang maganda kay Pablo mga kapatid, kung bakit siya maraming hirap, maraming problema, pero nagpapatuloy. Basahin pa natin ha. Na siyang nagningning sa aming mga puso upang magbigay ng liwanag ng pagkakilala sa kalawalhatian ng Diyos sa mukha ni Jesus. Yung gagandang talatang yon. Hindi mo kayang ipakilala ang kalawalhatian ni Jesus kung madilim ka pa rin. Tama ba? Kayo ba'y naglaalasap dyan? Yung iba, inggit, napaka-inggitin. Pareho rin lang naman ang kinakain. Pareho din naman ang araw. Bakit? Kasi may mga taong masaya kung ano yung meron siya. Tama ba? Yung iba, lahat ng kalikamo rin gustong isaksak. Hindi naman madadapan lahat. Pero hindi pa na pinupunto. Mayroon akong kukunin dyan. Verse 7. Ngunit taglay namin ang kayamanang ito sa mga sisidlang lupa upang ang dakilang kalakhan ng kapangyarihan ay maging mula sa Diyos at huwag mula sa aming sarili. So, yung katotohanan yan, nais ko pong suportahan ng chapter 3, verse 3. Chapter 3, verse 3. Yamang nahayag na kay sulat ni Kristo na pinangangasiwaan namin, hindi isinulat ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay, hindi sa mga tapyas ng bato, kundi sa mga tapyas ng pusong laman. Saan yung yung aking kukunin puntos dyan? For as much as ye are manifestly declared to be the epistles of Christ, ministered by us, written not with ink, but with the Spirit
of the living God, not in tables of stone, but in fleshly tables of the heart. Okay. Nasa inyong tingnan ko lang. Chapter 3. Yung salitang may engraven. Verse 7. But if the administration of death written and engraven in stones, ganito ha pagkukumpara, mga kapatid. Ang chapter 3 ay ipinapaliwanag ni Apostol Pablo na natapos na ang sistema ng paglilingkod sa lumang tipan ayon sa kautusan. Tama? Na pinapangasiwaan, pinaglilingkod ng mga priest. Bakit? Ngayon ay hindi na yung ink, yung tinta ay nakasulat sa tapyas ng bato. Ano? Ngayon, ang paglilingkod na pinapangasiwaan sa bagong tipan ay nakasulat na sa pusong laman. Na tayo ngayon yung living epistle na nababasa ng mga hindi ligtas. Kaya hindi na pag-uusapan anong translation ng iyong Bible. Ang magandang translation, ika, ay yung buhay mo. Bakit? Nababasa yan ng kahit sino. Are you listening? Ngayon, ang ating pinupunto mga kapatid, kay Pablo, siya ngayon ay isa sa kanyang nilalasap sa paglilingkod. Ako iniwalang isa ito. Dahil ang katotohanan, ang ministry ay nakaukit na sa pagkatao. Kung talagang ikaw ay naliwanagan na at si Kristo na nagliliwanag sa iyong buhay at ikaw ay nagbibigay ng liwanag sa mga sa kadiliman, bakit? Nakaukit na sa ating buhay ang Diyos. Nakatira na sa atin ang Banal na Espiritu. Kalakip na doon mga kapatid, automatic na kapag ikaw ay na-regenerate, naligtas, hindi na maihiwalay doon ang paglilingkod. Chapter 3, verse 3. Dati, sa tapis ng bato. But chapter 3, verse 3, for as much as ye are manifestly declared to be the epistles of Christ, ministered by us, pinapangasiwaan namin kayo. Nasaan? Written not with ink, but with the Spirit of the living God. Ang naglilingkod at pinaglilingkuran ay hindi sa tapyas ng bato na nawawala at lumilipas. Pero salamat. Kaya mga kapatid, isa sa makatotohanan sa buhay ni Pablo, at ang iniwala, tututin sa inyo. Ang magkaiba lang ay kung paanong i-appreciate yun, kung paanong pagyamanin yun, yung, paanong kagalakan yung katotohanan yun. Tama ba? Pari-pariho naman tayo ngayon, ang kautusan ni Kristo ay nakaguhit na sa ating puso. Tama ho ba yun? Kayo ba'y ligtas na? Tsak nyo bang kayo palangit pag namatay? We faint not. Sabi nga dito ni Pablo, yung ang paglilingkod na pinapangasiwaan ng saserdote sa lumang tipan ay nagkaroon ng kaluwalhatian kung bakit tinakloban ni Moises ang kanyang mukha at bakit nakakasilaw. Ay lalo pa kaya yung paglilingkod sa bagong tipan na hindi mas maluwalhati doon sa lumang tipan. Bakit? Yung lumang tipan na wala na. Pero ang New Testament ay hindi mawawala. Tama? Kaya yung ang iba ay nagpapakaigi sa mawawala, ay di lalo naman ako naglilingkod ngayon sa mananatili. Tama ba? Para patunayan natin mga kapatid, na kapag talagang ikaw ay nakaranas ng kaligtasan, hindi mayaalis ang katunayan na andun ang pagsunod na. Ezekiel 36 verse 26 and 27, tingnan po natin. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso.
Yan ay pusong laman na nakasulat hindi sa ink, sa bato, hindi sa tapyas ng bato. Bagong puso na hindi lang sulat, mismo Diyos na ang nakatira. Hindi ka lang sinulatan, siya mismo naroon. Amen. We faint not. Bakit? Nagliliwanag yung Diyos na nasa aming puso na hindi lang kami sinulatan, tinirahan kami. Alam mo, kapatid, kung alam mo talaga ang Diyos nasa iyong puso na at talagang lasap mo yan, yung totoo, ay isa ka na rin sa pwedeng magpatuloy. At wag manghimagot. Amen. Nakakakita naman ako ng mga depressed. Amen. Yan yung mga sabi ni Ezekiel. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso. Israel ang context niyan. Pero unang nakinabang dyan ay church. Bakit? Rejected by Israel ang Hudyo ngayon. Kasi yun yung palo, yun yung judgment dahil para pumasok ang hintil sa programa ng Diyos. Nabubuo ng isang katawan ang Jews na naligtas at Gentiles na naligtas sa one body. Na matatapos yan pag nag-rapture na. Pero isang prinsipyo, may pusong laman. At lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa. May espiritu. At aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan. At aking bibigyan kayo ng pusong laman. At dahil ito ay gayon, ano mangyayari sa verse 27? At aking ilalagay ang espiritu sa loob ninyo. May espiritu na pa kayo? Sa Old Testament, tapyas ng bato. At ang espiritu ay naalis. Pero salamat, tayo may pusong laman ha. At ang Holy Spirit ay hindi naalis. Hanggat naroon ang Holy Spirit, maglilingkod ka. Kaya sana mga kapatid, bulay-bulayin nyo yan. Kung totoo yan sa inyo, nang hina ka man, babalik ka. Bakit? Hindi naman ibig sabihin nang hina ka na wala ang Holy Spirit. Naintindihan nyo ba yan? Hindi na naaalis yun. At ang sabi, pag meron tayo, nagniningning ang ilaw sa aming puso. Kapag ang Diyos ay nasa inyong puso, aba ay may ningning ang buhay. May aliwalas ang buhay kahit bagyo. Ang inalagay ang Espiritu sa inyo at palalakarin ko kayo, maglilingkod kayo, susunod kayo. We faint not. Why? Engraven ang ministry. Engraven ang ministry. Nakaguhit na yan. Nakaukit na yan. Amen. Kung yung Old Testament, nakaukit sa bato, ngayon nakaukit sa laman. At siya mismo nakatira. Kaya bagaman kami, maraming kapaguran, hindi ka mahihinto. Bakit? Hindi naman hihinto ang Holy Spirit ang pagbibigay ng kalakasan. Kaya kahit siya napipighati, andun pa rin siya. Is that a reality sa inyong buhay? Pareho tayo ni Pablo, I do believe. Iba lang siyang magyaman sa katotohanan yan. Yun ang pagkakaiba. Kaya ba may Holy Spirit? Gano'n kayong kasing saya ni Pablo? Gano'n tayong kasing saya ni Pablo? Na pareho namang may Holy Spirit. Tama ba? Gaano tayo ka-encourage? Gaano tayo katuwa? Gaano tayo kalakas? Dahil sa katotohanan, alam namin na si Kristo at ang Holy Spirit ay nakatira. Alam sa totoo na wala namang bagong formula. Para kayo magpatuloy, wag ho tayo maggagawa ng panibagong formula para ka lang sumigla. Hindi mo nababago yan. Sapat na natiyak mo na ikaw ay sa Diyos. Abay, huwag tayo mag-i-invento dito ng pampasigla. Yung iba, sa kagustuhan na sumigla ang church, nag-i-invento ng drum, ng sayawan, ng speaking tongues, ang kukuha ng mga
ng offering ay yung mga nakaburles at nakinding. Ganyan no ang uso ngayon, sumigla lang ang simbahan. Pero si Pablo, sapat na alam niyang mayroong liwanag sa kanyang puso na nakaukit sa kanyang buhay. Amen. Ano ba? Isa pa rin siya nakaukit sa kanyang buhay. Tingnan po 2 Corinthians chapter 5, verse 14 and 15. Tingnan ninyo. Sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ay pumipilit sa amin. Ano ibig sabihin nun? Kala niya, hindi talaga mahina para tayo ay mawala. Ando yung katotohanan ng Holy Spirit, mag-aakay sa atin para lumakad sa kanyang kalooban. Ito pa yung malalim kay Pablo, na nagdadala sa kanya, nagpipilit sa kanya, yung pag-ibig ni Kristo. Kalain mo nga naman, sino ka tayo para mahalin? Minsan, kung ano-anong iniimbento natin para tayo sumaya, sapat nang si Jesus namatay para sa atin, maligtas lang tayo. Ay, ang problema, gaano tayong katuwa na tayo ay iniligtas at minahal? Tama? Amen. Kaya nga yung isang babae, nagbasag ng kwento. Sabi ng Panginoon, Pedro, tatanungin kita, sino kaya ang pinautang ko? Ang pinautang na hindi na niya siningil, yung malaki ang utang o yung maliit ang utang? Ang sabi ni Pedro, ay niwala ang magmamahal doon sa hindi na naningil ay yung malaki ang utang na binayaran. Mga kapatid, hindi tayo mas mabuti sa ibang naliligtas. Hindi lang nakikita natin yun. Lahat ng tao'y masama. Amen? Si Brother Albert nga, kung tutusin, laking Sunday school na yan eh. Dapat hindi niya nakita yung total depravity. Naintindihan niyo ba, Brother Albert? Bakit? Lamang na eh. Kung bakit, wala akong influensyang galing sa mundo. Kinamulat ng aking mga magulang ay nag-aaral ng Bible. Dahil sa simbahan. Pero alam mo, nakamulat pa rin sa kanya ako'y makasalanan eh. Ako'y hindi karapat-dapat mahalin. Di lalo naman tayong laking palengke. Laking lansangan. Laking ang gulo-gulo ng buhay. Ang sama-sama ng buhay. Ay bakit ikiminahal ang Diyos? Hindi ka pa rin magpapatuloy. Amen? O hindi mo nakikita, baka habang natatagal, you feel like somebody. No. Mabaho ka. Pangit ka. Anak ka ni Satanas. Pero salamat, nilinis tayo ng dugo. Kaya yung pag-ibig ni Kristo nakakatuwa. Kalain mong tulad kung ito iniligtas niya. Pumipilit sa akin. Huwag ka lang mag-a-attend dahil may Father's Day. May Mother's Day, may graduation day. Sana hindi na pumipilit. Ang babaw noon. Sana andun yung pagpipilit dahil salamat, inibig ako ni Kristo. Kaya ang kaligtasan natin, for the glory of God. We are not. Naintindihan niyo ba yan? Ano may pagmamalaki mo sa Diyos para kayo mahalin? Wala. Sapagkat ipinasisya namin ang ganito, na kung ang isa'y namatay dahil sa lahat, kung gayon lahat ay nangamatay. Si Kristo namatay sa amin, ay dapat ako'y mamatay din para sa Kanya. Tama? Ay tayo sa paikinig ng mensahe na mamatay. Tama? Magandang tayo. Kaya yung bagyong yan, so what? Kinakaon ka naman. Sa kapagpuntan mo nandito, hindi naman tuluan. Mas maganda pa nga ito kaysa aming tirayo, si Madam, kaya ang agang gumising. Bakit? Ay tulo na naman sa amin. Mismo yung tapat niyo ito'y nahinigaan, lanag.
Ayoko na may pagdating ipatay na eh. Bakit? Sabi yung daddy, kasarap ng tulog eh. Uy, bakit? Ang aga ko nagising ng Sabado. Alauna pa lang ako tulog na. Gising na. Dahil ang aming schedule sa Santo Tomas. Tapos doon, kala ko doon ako may mabibilhang pagkain. Ang layo naman pala. Nagtsaga lang ako sa biskwit. Walang almusal. Hindi na, nagkape lang ako. Tanghalian na hindi rin ayos. Hindi na nga ako nagkakanin. Yung fishbowl. Di ako'y latang-lata, kaya paghiga ko, yun, lanag na pala doon. Sabi ni Madam, Daddy, ano ka naman eh, hindi mo na yata alam na ako'y kislot ng kislot din eh. Eh, anong gagawin? Ay, pagod eh. Amen? Eh, minsan mga kapatid eh, gasino na kayo ating totoo. Kaya, kinakaw ko naman, hindi naman naulan din eh. Oh, kaya natutuluan dyan. Baka laway nyo yung tulo. Pero dito, wala tulo. Oh, nakailaw pa tayo. Nakikinig pa na salita ng Diyos. Yung iba, hindi magkaintindihan. Kaya alam mo, napakapalad na nasunod sa Diyos. Tama ba? Napakapalad. Pero isa sa hugot niya, mga kapatid, yung katunayan na siya'y minahal ng Diyos. Alam mo, mga kapatid, si Usa pinatay, humawak lang sa kaba ng tipan. Ibig sabihin yung humawak mamamatay, di imposible lalo kung titira sa'yo. Pero bakit nasa iyo siya ngayon? Naintindihan niyo ba yan? Yung humawak lang namatay, ay di lalong imposible kung titira sa'yo. Pero naging imposible eh. Bakit? Inayos ni Jesus ang tirahan ng Holy Spirit. Siya muna yung ating naging kabanalan. Siya muna yung ating naging katwiran. Mga kapatid, nakalain mo, samang-sama natin, napakamakasalanan natin, hindi lang tayo palang itirahan pa niya tayo. Engraven yan. Then number 2, not only engraven ministry. Verse 1. Tingnan niyo po, verse 1. Verse 1. Therefore, chapter 4, seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not. Tingnan niyo ha, ang tingin niya sa ministry. Tingnan niyo po, ang attitude niya sa ministry. Hindi lang ito engraven. Ito exempted. Kakaintindihan mo ba tayo? Kayo ba may Holy Spirit na? Kayo ba'y natutuwa na kayo minahal ni Kristo? Tayo ngang tao. Hindi naman ka-itsurahan, namimili pa ng maganda. Mahiyaan mo sa kalis mo. Namimili ka pa ng mistiso, ikaw naman hindi makita sa dilim. Tama ba? Bit ikaw, anong ground ni Kristo para mahalin ka? Anong ground? Wala. Alam tayo what we deserve? Hell. But salamat. Ako'y iniligtas. Amen. Ay, no. Ang Pilipino, sanay na sanay sa utang na loob. Nako, kaya ako hindi na lilipat ng butante. Pinag-aral niya ang aking anak. Kahit magnanakaw na, hindi makaalis eh. Dahil sa utang na loob. Amen. Bakit ang tao, pagka natulungan mo, kahit gumawa ng masama sa'yo, okay lang. Ay, hindi ko malilimutan. Paano yung utang na loob natin sa Diyos? Amen. Paano yung ginawa ng Diyos sa'yo? Ba't ang dali mo siyang iwanan? Eh kung tutuusin naman, lahat ay utang na loob natin sa Diyos. Amen. Abay, pag ang tayo nakagawa ng maganda sa iyo, talagang yamo pare, habang buhay mo akong butante. Kaya ayaw kong magpaalam kung sino binubuto ko. Lalo't pastor ako. Kung may nakakaalaman, di yung ilang worker din eh. Are you with me? Bakit? Paano kung tingin ko yung babala-balagbag na?
Tama. Mas may utang na loob ako sa Diyos. Kaya ba naglilingkod sa Diyos? Dapat makita nyo, ang laki ng utang na loob mo sa Diyos. Hindi ka makakabayad. Yan tithes mo, hindi mo pwedeng ipambayad yan. Lalo't kung hindi ka nagtatides, paano ka makakabayad? Tama ba? O, ulitin ko, kayo ba yung lahat dito yung nagtatides? Alam mo, yan ay pasalamat na lang, hindi yan bayad. Hindi natin kayang bayaran ng Diyos. Akalaan mo, naintindihan niyo ba yung paliwanag natin sa pagdating kung bakit tayo kayo? Akalaan mo mga kapatid, sabi nga sa inyo, pag hawak pa lang, hindi ka pwede. Yung pa kayang tirahan ka. Pero bakit naging ganon? Kinilos ka ng Holy Spirit, binigyan ka ng bagong puso, nasasampalataya kay Kristo. Nang sumampalataya ka kay Kristo, si Kristo na kanyang kabanalan, naging kabanalan mo. Naging katuwiran mo. Kaya ang banal na Holy Spirit, pwedeng tumira na sa'yo. Are you listening? Are you listening? Kaya tayo makakatagal sa langit ng walang hanggan dahil ng walang hanggang kabanalan, meron Diyos. Meron tayo dahil kay Kristo. Is that clear? Amen! Is that clear? Bagyo na eh. Amen! Pag tayo ngayon nanonood ng basketball, tayo ay mulaga-mulaga eh. Tayo nanonood ng pelikula, tayo mulaga-mulaga, di lalo pag tayo naikinig ng salita ng Diyos. Kulang pa yata ang bagyo. Mahina pa. Mahina pa. Palakasin pa nga. Amen. Not only engraven, but also exempted. Ano yung sabing exempted? Hindi lahat pwede maglingkod. Awa lang ng Diyos na tayo'y may ministry. Tingnan niyo po sabi ng talata, di ba? Therefore, seeing we have this ministry. Ano yung ministry? Hindi dando sa lumang tipan na pinangangasiwaan ng lumilipas na kalwalhatian sa tapyas ng bato. Meron kaming ministry na hindi lulipas at may mas kalwalhatian sa dati. At ang sabi niya, biyaya na ako'y mapasama dito. Kagaling-galing ni Pablo, pero sa kanya, biyaya lamang. Pagdating sa buhay ni Pablo, sinong lulusot sa ate? Ayun eh. Pero ang tingin niya, yung mapasama sa paglilingkod, kinaawaan laang. Lalo pa naman tayo. Kung dahil pangalan kay Pablo ang buhay natin, wala na tayong iniubra. Siya na napakahusay, kinaawaan laang. Alam mo, pag hindi mo ito naiintindihan, pawala-wala ka. Tama? Pag ito hindi mo na-appreciate, mga kapatid, hindi ka kailangan ng Diyos. Mas maraming magaling sa inyo. Lalo kayo naaway sa choir. Naku naman, boses niyong papala-pala ka. Kala niyo kayo, salamat na, andyan ka. Amen? Mag-a-answer kayo. Tingnan niyo yung mga nasa hotel. Naku, talagang papasok ang tao doon. Tingnan niyo naman yung mga nag-i-entertain doon. Pag sa gaganda, pag sa pupugi, nung buhay pa nga si Arlene, diyan sa may Puntipino, panay ang tingin doon sa lalaki. Huwag naman sa ikaw gugulo ng kanyang kaluluwa. Napakahilig niya sa pogi. Pag nakakita ng pogi, pastor, nakatingin siya, paano Tomas? Ano? Amen? Tingnan niyo po yung mga, kaya kayo mga nag-a-assign dyan, pasalamat kayo na palagay kayo dyan. Amen? Lahat ng ministry meron tayo. Biyaya't awa lang ng Panginoon. Kaya nga ayaw ko magpastor Dati, saan ka makakita ng pastor? Ganyan ang itsura. Di pa nakakalakad. Di pa nag-aral. Abay, biyaya. Biyaya. Amen o ba? Anong tingin niya sa sarili para ang tingin mo sa ministry? Nakakasawa na. Alam mo sa totoo, tingin mo sa sarili mo, ikaw nakakasawa. Tama ba? Ikaw ang nakakaumay, itsura mo lang nakakaumay na Pero kailan mo, nilagay ka ng Diyos.
Dahil ang kanyang awa. Amen. Kaya nga sa pagkakaroon namin, kayo ba may ministry na sa church? Kayo ba masama ho ang ligtas na walang ministry, membro, na walang ministry sa church, hindi ang kalooban ng Diyos. Maghanap kayo ng inyong pwedeng gawin sa iglesyang ito. Dahil dito sa iglesyang ito, dito kayo naglilingkod sa Diyos. Si Pablo ngay galing na galing ay naglilingkod, lalo ka naman. Ay, itong malupit. Si Kristo ngay Diyos, nagkatawang tao para tayo paglingkuran. Siya ngay Diyos ay naglingkod, sino ka naman para hindi? Ay, wag tayo magpiling Panginoon na lagi ang pa-importante ang piling. Hindi. Ano ba ang importante sa church? Yung naglilingkod. Kaysa doon sa nagpapa-importante. Tama ba? Kaya nga mga kapatid, kung kaya may ministry, alam, maganda may ministry. Bantay yan sa buhay. Kaya maraming salaula ng buhay, walang iniisip gawin eh. Tama? Parang anak na walang alam gawin sa bahay, palayas-layas lang yan. Kaya ang Kristiyanong walang commitment sa ministry, palayas-layas din lang yan. Amen ba? Amen. Uy, baka masira. Mahal ito. Tama ba? Ang ganda na talata, oh. Sabi, kaya nga sa pagkakaroon namin ng ministry ito, ayon sa aming tinanggap na kaawaan, tintin. Hindi niya dapat maganda ka, matangkad, magaling sa bata, deserving ka. Salamat. Binigyan ka ng Diyos ng ministry. Awa lang. Si Brother Henry, niya dapat matalino. Kung matalino, mas matalino sa iyo ang Diyos. Tama ba? Si Brother Rane, nagkukuryente. Ang ebidensya, puro nakuryente. Nakatuwa naman si Brother Rane, isang tawag ka lang. Kung si FPJ, isang bala ka lang. Ito, isang tawag ka lang. Yung mga nagmi-ministry sa pagluluto, salamat. Isang araw, yung sport ministry, iwanan ko sa inyo yan, Jay. Kayo nang bahala. Pag ako yumaman ng kapera, bibigyan natin ng jersey yun, kahit bahag. Ano? Ngayon ko lang yan tinututukan. Pero isang araw, bibitawan ko sa inyo yan. Ba't may jowas tayo? Dahil nakita ko, may naliligtas Hindi maaring walang preaching doon. I-request ko talaga mag-preach kayo. Ba't tayo mag-ano lang ganito? Nakapagod din naman. Kaya pagdating ko din patay Ayun kalahin mo, third na naman tayo. Ba't nanalo tayo sa coins, yung toss coin. Ay nag-overtime. Wala pala doon pwedeng extend ng 3 minutes o 5 minutes. Dahil yung oras ay isang araw lang. Toss coin, praise the Lord, panalo kami. Kaya tayo nakatatlong sunod-sunod sa kakututos coin. Hindi naman magagaling ko yung ating player ngayon. At saka maganda ay tinababahaginan nga ng salita ng Diyos. Pero hindi pa uubra. Doon sa nakalaban namin talaga wala. Kung hindi mag-toss coin. Hindi makaka-third. Ang gagaling. Ang tatalaw na natin player ay ang taga-Bagyo. Kapre. Taga-Lemere. Kapre. Salamat na lang may toss coin. Ay magaling si Michael mag-toss coin, palibasa yung magkakara. Ako pastor. Nakadalawang panalo sa toss coin. Ay di, sabi ko, wala kang MVP sa toss coin. Nakakatuwa si Michael A. Close. Siya na tagabuhat ko doon Si Michael na tagabuhat ko doon. Ay pipilay-pilay din dahil na-injury. Pastor ako, kaya mo? Malapit lang naman. Kakatuwa. Masarap maglingkod sa Diyos. The fact na hindi ka naman kailangan ng Diyos, hindi tayo kapunuan sa Diyos. Tayo ang pinupuno ng Diyos. Kaya huwag tayo manghimagod. We faint not. Si Brother Rane, isama din naman Shoot! Yung isa na maalam na, Pastor, ako hindi nalalaro.
Ay, pinakita, may dugo. Yung binti hindi. Abay nung manalo sa suro-suro. Kaya kami nakapasa, pang-apat. Ba, nagbihis. Pastor, lalaro uli ako. Masaya eh. Ito kaya ako nasasayahan. Ginagawa ko rin ito sa Panginoon. Dahil kung titingnan ko yung gastos at pagod, diyan ka na. Ano ba, you will enjoy the ministry pag ang tinitingnan mo, minahal ka ni Kristo. At saka, biyaya lang na ikay mapalagay dyan. Maraming mas magagaling sa iyo. Maraming mas pogi sa iyo. Mas magaganda sa iyo. Mas matataas sa iyo. Pero ba't ikaw anaan dyan? Biyaya. Di kayo lagi kong sinasabi sa inyo pagdating sa usaping ito. Nag-apply ka. Pambihira. Ikaw isa hotel? Una dyan, pag ay kay babae, pleasing personality. Nagkataong kamukha mo Zoraida. Hindi napapasa. Anong height? At least 5'5". Sa babae, ang 5'5", mataas na. Pero pag 4'5", malaki ang problema. Baka lamesa pa lang hindi ka na makalabas. Andito po ako. Akala ko walang tao. Andito po ako. Bit nangingilalim ang iyong boses. Paano na? Andito nga ako. 4'5". At least high school graduates. Tama ba? College pala, college. Sa totoo na, pleasing personality, patay ako doon. Pinag-aralan, patay ako doon. Ano pa, height? Sabi ni Utoy dati, mataas pag nakaupo, mababa pag nakatayo. Sabi, parang dati katulad mo yun. Kalain mo yan. Daming-daming naiintindihan ng batang yan Isang araw mapapalo ko yan. Kalain mo yun. Pero kanyang kinahabagan, iniligtas, inilagay sa ministry. Ikaw ba hindi ka nga pilay. Alam niyo ba, may mga tao, hindi naman pilay, pero pilay ang karakter. Pilay ang pagkatao. Hindi naman ang disability like physical. Mas matinding disability, spiritual, mental. Lahat tayo hindi pwede. Lalo na sa kumpanya ng Diyos. Sa kumpanya nga ng tao, mayroong standard. Di lalo sa kaharian ni Kristo. Kaya tingnan mo yan. Para wag kang feeling somebody at ikay wag paalis-alis. Salamat na lang ikinalagay diyan. Hindi ka naman pwede. Tama ba? Iba'y hiling-hili. Bigyan ang dami yung buhok, hindi napalagay ang iba sa akin. Di ibig sabihin, pag malago ang buhok mo, magpasalamat ka. Nakakita ka ng santo, ang tangos ang ilong. Bigay ito isang, inukit lang, ang tangos-tangos, samantala ako na may laman garnet. Biyaya, kung ano meron ka. Amen. Kaya ngayon nasa pagtingin lang. Pari-pariho lang naman tayo Pero iba yung tumingin. Yung nilalasap. May nagkakainggitan. Saging din mo na kanyang pang-ulam, saging din ng iyo. Dipindi sa nakain. Amen. Tulong ba kayo Ay tap-tap Pareho naman ang aming pagkain. Depende yan. Bahay. Minsan pa nga nahihili yung magandang bahay. Ang nakakalungkot, nahihili sa pilay ay nakakalakad. Pwede yan. Nakaranas ako ng ganyan Hindi lang niya maamin. At halata ko naman sa attitude. Nakatuwa naman na rin. Pipilay-pilay Amen? Depende kasi yan. Kumusta ho kayo? Bigay magtotoong mareklamo pa, katangos ang ilong mo, magre-reklamo ka pa. Amen? Nakakalakad ka na, magre-reklamo ka pa. Gandang-ganda ng kutis mo, magre-reklamo ka pa. Aba, kung ako sa iki, puma-impyerno na. Depende yan kasi sa buhay. Kaya magandang silipin mo, salamat. Nandiyan ka sa ministry. Alam natin yung Matthew 7:21-23. Alam nyo yan. Di ka? Hindi baga, Panginoon, sa pangalan mo kami nagsipanghula.
At sa pangalan mo nagpalayas kami ng demonyo. At sa pangalan mo gumawa kami ng madakilang gawa. Pero sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Salamat, andyan ka. Abay, maraming taong nag-aaraw, hindi naman pala eh. Abay, maraming simbahan mas masisipag sa atin. Mas magagarbo sa atin. Pero sabi ng Diyos, lumayo kayo sa akin. I never knew you. Sabi sa ni Pulama, ni Drens, Pastor, kung ayaw si Mamba ng iyong inaakay, maghanap ka pa ng iba. Baka hindi elected. Mamba, maganda ang salita nito. Parang kabalahibo. Ba yung isang pastor na asar sa akin, lumapit. Maraming may nagagawa ang fellowship. Ayun eh, pag nakita ko yung laging pa-ismer-ismer. Palayo-layo, may lumapit sa akin, panipang hilot. Ano kayo nakain ito? Sabi, Pastor, pwede kayong maging manager namin. Nye! Maging manager. Akala yata mga ito kayo mapira. Pwede daw akong maging manager. Di sinamantala ko at least lumapit na eh. Yan mo, pag ako'y nakaluwag-luwag. Ako'y natutuwa sa inyo, ganyan. Ay, oo naman, bigat tayo hindi magpapatuloy sa pen. Pero yun ay mailap. Parang nadalang manok. Pero nakakatuwa naman eh, lapit sa akin eh. Abay, naglaro din eh, iwa-iwail na ang balikat. Abay, laro pa rin eh. Ang tao, talaga ito adik na adik sa basketball. Ay, lalo ko ako nakita nilang ako yung nagja-jump. Nag-dunk doon. Pero nakakatuwa eh, lapit sa akin eh. Ako'y inuusig nun eh. At ako'y piniem pa na yun. Nakipag-diskusyon sa akin. Pero ngayon nakakatuwa. Amen? Kita mo yan, di ba? Kita niyo yan? Lumapit sa akin, di ka? Sabi ngayon ni Dayo eh. Yung kayo pastor din? Oo. Yung kayo matanda na? Hindi pa. Tanda ko doon. Paano? May sakit yun eh. Amen? Masaya ang maglingkod sa Diyos. Amen? Kaya, faint not. Tuloy lang tayo. Tuloy lang tayo. Amen? Natutuwa ako si Leo ay natugtog na uli. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Masaya ako dyan. Ako'y natutuwa si Brother Romel. Meron tayo. Ako'y natutuwa mga kapatid. Wala man akong ilong. At least yung mga nagsusurrender dito, ang tatangos ang ilong. Si Pastor Gare, di ang tangos ang ilong yon. May team lang. Pero at least matangos ang ilong. Si Pastor Melmark, ang tangos ang ilong, kaso lang, parang tabang-aw kung kumilos, ano? Ay, meron na ulit tayo, ano eh. Mr. Bing. O, kita mo yan. Kung wala ako, at least may bunga. Nung una, tanda ko sa Ilaya, nung mag-game, patangos ng ilong, ay nanalo si Henry. Nanalo pa yun. Di ka? Pero ngayon, hindi naman nanalo yan. Marami ng ano, ngayon din eh. Di ka? Kala mo nakatalikod ay kita pa ang ilong. Napasubrang tangos, pumunta sa likod. Amen? Ayoko nga Garni. Ayoko nagpapasalamat sa Diyos. Kaya, binigyan ako ng asawa. Saksakan ng Yumi. At ganda. Ay, ano ka pa? May anak ako. Lagi nang, Dade, kaya may 20. Ay, nakailang 20 yun dun eh. Ay, paano? Nalimutan namin yung iba-baon na galing ka na Star Mary Baby, hindi pala napadala sa amin. Talaga ako'y gutom na gutom din. Eh, di si Utoy siya nakakalakad, eh, di siya nakakakain, ako'y hindi. Ay, kulang pa sa kanya ang 20. Yung aking batang, yan nakakatawa, nakakatatlong bulos lagi ng kanin. Kaya hindi ko na mabuhat. Mataas pa yan kay Jane. Eh, lalo kay Irel. Di kayo ang saya? Di kayo masaya? Amen? Masarap eh. Hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. Abay, makita ko lang mga nagpipreach dito, mga men natin eh. Hindi ako maingit. Bakit? Hindi sila uubra sa akin. Una ako sa kanila yan eh. Hindi kayo gagaling sa akin. Mga natutunan lang ninyo sa akin yan.
Ako ngayon natutuwa, abay, okay, may ganyan. Amen? Hindi alam ng iba sa simbahan, pag alis dito ng anniversary tayo, lipon ng lipon. Hindi kilala si Romel. Ang pinag-uhuntay, alam mo yung si Pastor Eloy, kapogi ka niya. Nakakatuwa ang kanyang gawain, ganun, lumpo yan pero merong mga nauunahang gawain. Ay, hindi alam kadais. Ay, di siya nagsumbong sa akin, ay, di palakpak. Hindi sa pagyayabang, kundi nakakatuwa. So, wag tayo manghimagot. Marami pa tayo makikitang ibibigay ang Panginoon. Oh, may mababaptay sa bilangguan? 7. 11. Kalahin mo yan? Nakakatakot pa atin din dito yan. Ano kaso mo? Ako'y pumapatay ng laging nakatingin sa akin. Ha? Kumasa ka na? Ikaw kayo naligo na? Kumain ka na. Kasi may nagpatuto sa prayer and fasting. May nagpatuto sa prayer and fasting eh. Ang kainaan ko talagang madali akong manuntok. At pag ako'y may hawak ng baril, ang dali kong bumaril. Salamat na lang ako'y binago ng Panginoon. Nakakatakot kumustahin yun. Kumusta ka na? Amen? Kala mo inililigtas ng Panginoon, mga ganyong tipo. Lingunin lang naman natin yung sarili. Gano'n ga tayong kasama din? Tuloy lang. Mga kapatid. Amen? Tama si Lorilyn, nag-iisa yan. Ay pinatibay na yan ang usig eh. Pinatatag na yan ang mga pag-uusig eh. Tama ba? Ay tuloy eh. Minsan nga ako inayaya mo sa chat na yan sa akin. Ineng, baguhin mo nga yung emoji mo. Laging paiyak na. Yung emoji na yun, paiyak na. Ineng, pag hindi mo binago yun, hindi na kita i-entertain. Mamaya namin naka-smile na mga emoji. Kahit paiyak na, nakagayong pa rin eh. Nakakatuwa ang ministry. Nakakatuwa ang ministry. Oh, tayo ngayon may 14 na workers. Salamat sa nagbibigay ng bigas sa kanila. Yun pa ang magandang balita. Magpaparapol sana doon ng bigas sa basketballan. Ay yung mga talunan, maagang umalis. Ay kung kami may talo agad eh, hindi kami aalis na rin. Ay umalis na, ay di 5 timang natira doon, ay 5 sakong bigas. Ay pa natin ito yung pararapol. Bigyan natin gigisa. Ayun. Oh, di tayo may bigas. Nang dahil sa ministry. Amen. Masaya ho ba kayo? Ay kung kayo matuloy sa Vietnam. Abay, dahil sa ministry, nakasakay ng aeroplano. Maglingkod kayo. Hindi natin alam ang bukas ni Brother Romel. Baka paniki ang sasakyan niya isang araw. Nang dahil sa ministry, nakasakay ng paniki. Siyando, kalain mo yan. Nagdadrive na ng van siya ang driver namin. Sabi ni Pastor, first time, nakalayo ako. Eh, totoo yan. Kaya nga hindi namin ikaw nilalayuan. Kasi first time. Malay mo, hindi na pala nakasunod sa amin. Ano? At ang malupit na yan, yung sa RFID, bigay tayo, wala pa. Nung dumaan doon, ay ayaw basahin. Hindi kawawa. Balik kami ni Dayo. Balik! Bakit? Iniiwan si Ando. Hindi ma-recognize yung RFID. Aayusin natin yun. Masaya pa kayo? Engraven ministry, exempted ministry, ito pa maganda, exhorting ministry. Alam mo mga kapatid, ang exhorting yan ni vocabulary, hindi lang ng pagtuturo, kundi ito po'y nakakapagpasaya. Amen? Alam mo, pag ikinasa espiritu talaga ng paglilingkod, yan ay nakakapagpasaya. Amen? Baka naman kaya tayo naboboard sa ministry, baka mayroong tayong habol na iba. Baka tayo mayroong ibang agenda. Baka tinitingnan natin ay blessing, hindi ang Diyos. Kasi kapag tayo nasa espiritu talaga ng paglilingkod, nakikita mong kinawaan ka laang. At naalaala mo kung paano inibig ka ng Diyos, pag ganoon ang iyong pananaw, nakakapagpagalak yan.
Hindi yan nakakapagpaumay para mangyan na kumakain ng halo-halong hindi na halo. Yan ay habang kinakain natin dapat gano'n ang ating tingin sa ministry. Amen? Kaya ba naniniwala nakakapagpasaya ang ministry? Nakikita ko si Brother Joseph, gano'ng kapagod ang mag-mission sa isla. Pero naman siya, hindi mo siya mariringgan ng negative. Siya'y masaya. Bakit? Ang totoong ministry nakakapagpasaya yan. Kaya, inahamon ko kayo, maglingkod talaga kayo. Ang susi ng masayang buhay nasa paglilingkod. Tama? Tingnan niyo po. Chapter 4, verse 2. Ano sabi diyan? Nandiyan pa ba kayo? But have renounced the hidden things of dishonesty, not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully, but by manifestation of the truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. Ano kapatid, kapag kinasadiwa ng ministry, mahirap mabuhay sa kasalanan. Yung talaga nasa diwa ka ng ministry, nagkakamali ka pero hindi mo kayang magbiging plastic sa ministry. Walang totoong naglilingkod na plastic. Are you listening? Kaya nga sabi niyan, but have renounced the hidden things of dishonesty. Nakakatulong ang ministry para mabuhay ng ayos. Amen? Kaya nga tayo nabubuhay sa alagang mali. Wala tayong ministry. Kasi mahirap maging loko-loko kapag may hawak kang ministry. Pag tama ang iyong tingin sa ministry, tama ba? Kaya ang iba, paalala na, walang ministry. Pero pag may ministry, mahirap magpaalala. Tama ba? Naiintindihan niyo ba? Tapos lagi ng pris-pris ng mapagmahal, tapos makikita mo, naninigarilyo na. May mahirap yun. Kaya hindi ka naman naninigarilyo magpakailanman. Bakit? Bukang bibig may mapagmahal Di kat ganon yun? Di kat ganon yun? Nakakatulong ang ministry para maging masaya. Bakit? Tutulungan ka nitong maging hindi plastic. Maganda ka lang panglabas, pero hindi totoo sa puso. Mahirap po maglingkod na plastic. Transparent tayo sa Diyos. Kita tayo ng Diyos. Every time na ako'y nandito sa likod ng pulpito, kailangan ko magpakatotoo sa Diyos. Bakit? Hindi pwede ang plastikan. Kaya yung ministry, pag naglilingkod ka, magiging masaya ka. Bakit? Hindi ka pwedeng mabuhay sa kasalanan. Kung talagang nakikita mo ang ministry, nagkakamali, pero hindi mabuhay dyan. Pag totoo ka ng Kristiyano, hindi mo kaya mabuhay dyan. Eh di lalo kung Kristiyano ka nang may ministry pa. Tama ho ba? Kayo dito, magdisipulo kayo ng mga bago. Mahihiya kang patulog-tulog. Oo. Alam mo, ang hirap sa atin, kaya tayo burara ang buhay. Wala tayong pinaglilingkuran Wala tayong inaasikaso, pero maghawa ka dito ng bago. Ay, ikaw magpapakalakas sa Panginoon. Nakita mo ako? Nag-i-intro pa lang, kita mo ako? Isang buhay na halimbawa. Wala. Mapapahiya ka pag ikipabasa-basa. Bakit? Meron kang inaalagaan. Kaya nga ako natatakot sa mga angel natin dito, sa mga workers na ito Paano kung ako ang kasi sipag ng mga yan. Salminer yung mga yan. Loko yung mga Amen? Mga galing mga yan. Kayo'y nakakatulong sa akin, hindi nyo alam. Tayong lahat ay nakakapag-contribute sa isa't isa. Ang atin lang tanungin, anong klaseng contributor tayo? Are you with me? Nakakapag-exhort yan, chapter 3, verse 6. Tingnan po, chapter 3, verse 6. Nandiyan pa ba kayo? Who also hath made us able ministers of the New Testament, not of the letter, but of the Spirit. For the letter killeth, but the Spirit giveth life.
And then, verse 12. Verse 12, ano sabi dyan? I'm sorry ha. Tama. Verse 12. Seeing then that we have such hope, we use great plainness of speech. Parang mali yata nga talata. Chapter 1, verse 3 and 6 yata yun. 1, 3, and 6. Okay, yan. Verse 5. Can you po ang verse 5? For as the suffering of Christ abound in us. Dahil sa ministry, ang dami niyang suffering. So our consolation also abounded by Christ. Ibig sabihin kapag naglilingkod ka, nahihirapan ka, nadami ang iyong hirap, nadami din ang ligaya. Ang totoong ministry, hindi yan nagpapalungkot. The more na sila yung nagsasuffer para sa gawain ng Diyos, yan ang nakikita ko ni Brother Joseph. The more na sila yung nahihirapan, the more na sila yung nagagalak. Tingnan ko yung Acts chapter 5, verse 41. Familiar tayo dito. Kasi kapag honest tayo sa ministry, nakita mong privilege lang yan. Yung mahirapan ka, biyaya yan. Chapter 5, verse 41, tingnan po sabi, and they departed from the presence of the council, rejoicing that they were counted worthy to suffer shame for His name. Ano ba itong mga ito? Dahil gusto silang ikulong, dahil pinagbabawalan silang mangaral, pero sila ituloy pa rin. Ay siya, ay paluin na lang natin. Huwag na ikulong, paluin na lang. Alam mo nang sila'y paluin. Ang sabi, sila'y lalong nagalak. Amen? Ibig sabihin pala mga kapatid, ang ministry, ikaw ay napapagod sa ministry, dahil sa naiintindihan mong biyaya, at ito yung nakaukit sa iyong buhay, nagagalak at naging kabahagi ka ng paghihirap ni Kristo. Amen? Biyaya po yan. Alam din natin ang Panginoon, kaya na yan nadala ang cross dahil lang joy. Romans 12 verse 1. Ay mga kapatid, sa pagsunod sa Diyos, nandun talaga ang kagalakan. Nandun ang galak, nandun ang sigla. Kaya yung mga Kristiyano, stagnant, aalipin ang mga masamang isip, hindi na makaalis, hindi yan naglilingkod. Pero kapag talaga tayo naglilingkod, mga kapatid, sa espiritu ng paglilingkod, yan po yung may kagalakan. Amen? Kayo ba'y masaya ngayon? Kayo ba'y masaya ngayon? Oh, may ministry ka ba? Naglilingkod ka ba sa Diyos? Tama si Irel, napakinggan natin. Hindi naman dati yung ganyan yan. Pero na ma-expose sa gawain, sumaya eh. Nakakapagpasaya talaga ang involvement. Mahirap yung nakangala lang, nakatingin lang, observant lang, pero hindi ka nakalublob. Hindi ka nasama. Amen. Then number 4, ito po yung encouraging ministry. Encouraging ministry. Chapter 4, verse 12 and 15. Ano sabi diyan? Diyan pa ba kayo? Chapter 4, verse 12 and 15. Sabi diyan, neither is there salvation. Acts pala rin. So then that worketh in us, but life in you. Dahil sa ministry, kamatayan gumagawa sa inyo, pero ang buhay ay sa inyo. Sapagkat ang lahat ng mga bagay ay dahil sa inyo, upang ang biyaya na pinarami sa magitan ng marami ay siya nagpapasagana sa pagpapasalamat sa kaluwalhatian ng Diyos. Ano kapatid? Kapag ikaw ay naglilingkod sa Diyos talaga, may nakikita si Pablo ito dahil sa inyo. Blessing ito sa iba. Are you with me? Nakaka-encourage yan sa iba. Chapter 3, verse 6 and 7. Tingnan nyo po. 3, verse 6 and 7. Kaya mga batid, dito yung mga naglilingkod, yun ay blessing sa iba. Tayo nyo, biglang nag-sit in si Jay.
Yung dalawang anak ni Lito sa Bible School. Ang iniwala na i-encourage yan sa mga full-time na babae. Malay natin, isang araw, yan naman pala ang full-time. Wag lang full-time. Malay mo, si CJ pala yung pastor, at saka si Jade. Sadya naman nakaka-bless yung nag-iilingkod. Ay sabi ni Pablo, dahil sa inyo. Dahil sa inyo, tingnan niyo po ang verse 6 and 7. Aba, ako'y natutuwa. Ako'y iniwalang tuwan-tuwa si Rane. Dalawa na ang preacher niya. Pag prayer and meeting, amen, may anday. Ayaw pa magpapaalam, may paanday-anday. Amen. Oh, ano 6 and 7? Who also hath made us able ministers of the New Testament, on verse 7 na. But if the ministration of death, written and engraven in stones, was glorious, so that the children of Israel could not steadfastly behold the face of Moses, for the glory of his countenance, which glory was to be done away. Tignan nyo ha, yung ang mukha ni Moises sumilang, lumiwanag, kaso lang nawawala. Dahil sa pangasiwa, sa paglilingkod sa tapyas ng bato. Ang sabi niya, mas lalong dakilang liwanag meron doon sa New Testament. Ibig sabihin mga kapatid, si Moises sa paglilingkod, lumiwanag ang mukha. Mga kapatid, ang totoong paglilingkod, blessing. Ma-Old Testament o Ma-New Testament, ikaw ay magandang tingnan. Ang maganda sa New Testament, hindi na nilalagyan ng balabal. Amen? Nakakatuwang tingnan ang mga ginagawang paglilingkod sa Diyos na higit na sa kakayahang pantao ang nakikita. Minsan hindi natin kaya Diyos na talaga ang nagawa. Amen? Pagpapala ho ba sa inyo ang workers? Ang pamilya ng pastor? Kayo'y pagpapala din sa amin. Kaya nahamon ko kayo maglingkod sa kakayahang ibinigay sa inyo ng Panginoon. Amen o ba? Then number 5. Alam niyo ba mga kapatid, ang ministry, we faint not why? Energizer ministry. Ano ba nung mabaybay ni Pablo yung lahat ng kanilang pagtitiis na ginawa sa chapter 4? Di ko na lang mabasahin para wag maubos ang time natin. Tingnan na lang natin yung gusto kong palabasin. Sa verse 16 and 17, tingnan po, verse 16 and 17. For which cause, after na masabi, from verse 8 hanggang 15, yung ginawa ng Panginoon sa kanilang buhay at paglilingkod na kanilang ginawa. Dahil doon sa kanilang ginagawang yon, for which cause we faint not. Kaya paglilingkod nakakapagpalakas. Amen? But though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. Ibig sabihin, nag-e-energize ang ministry. Amen. Yung totoong konteksto ng ministry. Pag nakita mong biyaya lang, ikinaan dyan. At kaya nasunod kay dahil din niya. Abay, bagaman ang aming katawan ay kay pahina, ang aming pagkataong loob ay palakas. Kaya pagdating ng verse 17, for our light affliction. Natutok siya kung basahin ito maubos ang oras ko Yung light affliction, basahin mo yung 8 hanggang 15, hindi yung light. Hindi light yun. Yung araw-araw ay dinadala ang kamatayan ni Kristo. Basahin niyo po ang tala ng mga buhay ni Apostol Pablo sa kanyang paglilingkod. Kinaladkad siya, binato siya, kung ano-anong ginawa. Pero light. Bakit? Ang paglingkod sa Diyos ay nakakapagpalakas. Hindi yung 3-in-1. Hindi yung kubra. Hindi lalo ang hinebra. Kung gusto nyo lumakas sa migla, maglingkod ka. Amen? Kita mo may outreach tayo. Wala ka namang ginagawa. Huwag kang panood-nood lang ng TV.
Sa mga makakalain mo, lampas ng 20 nasama sa outreach natin. Ako iniwala, masisigla yun. Hindi nyo alam. Akalain mo, ang amin naman plano talaga, pag taga-siko susuporta. Mamaya ay sabi na niya, walang sumbat, may kakauno ba sa amin? Ibig sabihin, kahit na malasas na po, nasama ng taga-siko. Yung taga-siko naman, nasama sa poblasyon. Dahil kayo kasama lagi, ako iniwalang masigla kayo. Ay, pero ikaw, pasilpon-silpon lang maghapon. Patibi-tibi lang maghapon. Pampainit ka lang ng puwit sa inyong bahay. Pampaubos ka lang ng laman ng rep. Kaya naman na iyong mukha, tambakol na. Walang sigla. Amen. Ay, ako'y kayong mahina. Sumama ka at lalakas ka. Ano sa totoo na kaya ka magasaktin? Wala ka lang ginagawa eh. Sumama ka at sisigla ka. Ang dami mong dahilan. Kung talaga nakikita mo si Jesus ay deserving, privilege ang makapaglingkod. Amen. Sumama kayo. Then last. Chapter 4, verse 18. While, ito kung bakit hindi sila naman hihimagod. Samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nangakikita. Alam niyo kung bakit maraming Kristiyanong pagod na wala pa namang ginagawa. Ayun lagi ang tinitingnan pera. Bagay ng lupa. Yun lang ang hinahabol sa buhay. Pampaganda ng bahay, pampaganda ng balat, pampaganda ng kung ano-ano, buhok. Naging mukhang talisayin. Kung ano-ano na. Tingnan ha, samantalang kami nagsistingin hindi sa mga bagay na nakikita. Bakit? Kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Bakit? Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Datapwat ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Kayo may mga trabaho, purihin ng Diyos, may trabaho kayo. Pero huwag niyong hahabulin ng maraming pera ng kahigit kaysa kay Kristo. Nawawala yan. Lalo pa ngayon, ang mahal ng gastusin. Paglaki ng sweldo, paglaki din naman ng gastos. Ay mas maganda naman yung may magagastos. Kasi kay asawang-asawa na, wala namang maigastos. Tama ba? Amen. Alam mo, pinakamaganda, exalting God ministry. Dahil sa Diyos ka nakatingin, hindi sa lupa. Yung mga bagay na hindi lilipas. Amen? Kapag tayo dyan nakatingin, ay talagang tayo makakapagpatuloy. Maraming halos mabangaw-bangaw. Hagya ko na ito na ipundar. Bakit nasunog? Yan nga, ang mga panglupa lang ang habol. Apoy lang ang katapat niyan, mabaliw-baliw tayo. Tama? Tulad nga, lakas ng bagyo ngayon. Kung may sentro yan, merong mga sasakyang magaganda, nakagarahe na, nadala ng baha. Kaya mag-iingat kayo sa mga murang sasakyan ngayon. Kaganda pa, baka galing sa baha. Oo, hindi tayo makakasiguro dyan. Ay, kala, minabili ko rin ng 50,000. Ay, model na Montero, 50,000. Ayun namang ilalim, may paga. Alam mo, galing ng ilog, kinuha pa doon, kiniskis lang ang labas. Naningan nyo ba yan? Huwag kayong yayapang dahil kayo may pag-ari. Bagyo lang ang katapat niyan. Mabaliw-baliw ka. Lahat ng mga bagay nawawala. Yung ganda niya, minamasdan ko ang asawa ni Walang Sumbat, Sister Mila. 19 ano ka? 1976. 3. Matanda pala ako sa 3 taon. Okay.
Siguro 1973, ikaw ay mga 86. Wow. Hindi ako nagtatakang nabang-aw sa iyo. Si Sirio. Siguro, kamukha ka ni Matutina. Ah, okay. Ninang Chare, pagmasdan natin Ninang Chare. Oh. 1982. Para nyo nakita si Elizabeth Ramsey. Punta tayo kay Ninang Lina. Way back 19 ano kayo? Secret. Ano? 1980. Ako? Pero wala eh. Yung pogi noon, tingnan mo ngayon. Nakakasura. Yung maganda noon, tingnan mo ngayon. Nalipas yan. Kaya magandang tingnan yung hindi nawawala. Amen. Kaya si Pablo, hindi nang himagod. Hindi naman siya makalupa ang buhay. Salamat na lang kung kaibigan ng bahay. Salamat sa Panginoon. Salamat kung kaibigan ng magandang sakyan. Salamat sa Panginoon. Pero hindi kayo dapat tangay-tangay noon. Amen. Ang tumatangay talaga sa ating Diyos. Salamat. Kung wala, sabi nga ni Pablo, ako'y natutunan ko ang buhay. Meron at wala. Sapat sa si Jesus. Bakit? Lahat naman, akala nyo kayo, madadala nyo yan. Kaya kung kami pinagkatiwalaan na yan, o si Barry Michael, kailangan ko ang sasakyan kahapon. Sabi ko, Dayo, pakipunta naman doon kay Nano. Alam na daw eh, ako yung tataka pa, nung ako'y pumunta doon, ayan eh, alam nang kukunin ko. Hindi na alam, may ika-text ko na si Jen. Yung inyong sasakyan, gamitin nyo sa Panginoon. Huwag kayong manghinayang sa gasolina, kayang ibalik yan ng Panginoon. Amen? Sa malang buhay ang diesel, tapos hindi lalagyan ng simbahan. Kung sakaling hindi, bahala ang Diyos dyan. Ito, huwag kayo magpapapray na inyong mga sasakyan, tapos hindi nyo manggagamitin sa Panginoon. Ano yan, lukuhan? Tama ba? Ba't kayo manghihinayang sa gasolina? Kanino nyo ka ginamit? Sa Diyos yan eh! Baka magasgas. Diyos ang nag-iingat yan. Baka pagka ang Diyos ang nagalit yan, hindi lang gasgas ang mangyari dyan. Huwag yung pagdadamutan ang magdagbigay sa atin. Alam mo, ang masayang buhay, hindi katangan ng bagay. Diyos ang may tangan sa iyo. Amen? Sa totoo na, ang cellphone, dati may lagay ng cover. Sabi ko, lagi nagasgas ang cover, di pa rin na magasgasan. Minsan, alagang-alaga kung kailan nagagasgasan. Alam mo, mga kapatid, sagya ang bagay ng lupay, alagaan may pawala. Si Eric, inaalagaan ng van. Kung mabangga pa rin, gagawin natin. Kung magasgasan, sagyang ganyan. Ang maganda, nagasgasan, nagamit sa Diyos. Kumusta kayo? Ba, mas mahal nyo pa yan kaysa kay Kristo? Iiyak ka isang araw. Luluha ka. Pinag-aaralan ko rin sa ating mga magulang, itinas ko i-share sa inyo. Mahal ko ang anak ko. At isang araw, at isang bagay ang pinag-aaralan ko. Kasi ang Diyos ay sovereign. Pwedeng pakialman ng Panginoon niyang anak ko. Si Abraham, sinubok ng Diyos. Hiningi si Isaac. Bakit? Pwedeng naikita ng Diyos na naaagaw ang pansin ni Abraham kay Isaac. Nakakatakot. Nakakatakot na ang Diyos ay hindi una sa ating buhay. Pero nakakatuwa pag siya ang una. Amen? Mga kapatid,
maglingkod tayo na nakatingin sa Diyos para wag tayong mapagod. We faint not. Kaya mga nagbibigay ng tithes, ng offering ng first fruits, wag niyong tingnan yan para isang araw ipambaoy. Tingnan niyo yan bilang privilege na ako'y nakapagbigay sa Panginoon. Tama ba? Amen ba? Dito ako magtatapos. Yung dalawa magcha-champion kahapon, inawat na. Mag-toss coin na lang. Ba't ganausok kahapon yung toss coin? Ano, kayo naman dalawa, kayo magagaling na, kayo ipasok na sa December, lalaban na kayo sa champion. Ay, wag na kayo maglaro at gagabihin kami. Ay, hindi pumayag eh. Mas masarap pong mag-champion na naglaban. Ay, siya, sige. Naglaban. Alam ba, walang isang minuto, pinitigil na. Ay, nakakasunto ka na eh. Nakakasunto ka na, bakit? Ay, pakinig ko eh. Alam mo, ng isang champion natin, ako ang nagpapanalo. Ako ang nagpapanalo. Yun. Ikaw naman ang nagpagulo. Mga kapatid, biyaya na ikaw ay gamitin. Hindi ikaw ang nagpapanalo. Privilege lang yan. Diyos talaga ang nagpapapanalo. Nagpapaunlad ng gawain. Lagi ko sinasabi sa inyo, hindi ako. Kahit wala ang iloy, ang gawain ng Diyos ay uusad. Tama? At kahit kayo wala dito, ang Diyos kayang magpalit sa iyo. Kaya biyaya, tumingin tayo sa Diyos. Tayo manalangin.